Eh ang style nito ni Torre, wala na, sarado na ang isip nito. Kung ano yung utos ng nasa taas niya, wala na, bahala na yung batas. Lulusob at lulusob na siya. 'Di ba? Oh. So, ano ang reaction ko dito? Well, tama yung ginawa nyo Calbayog City. Ikaw Torre, deserve mo 'yan. Oh, 'yun lang masasabi ko diyan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw po sa ating lahat. Panibagong vlog, panibagong update na naman ang gagawin natin ngayon. Una nating pag-uusapan ay ito ngang si Torre, no? May history pala itong si Torre, no? Di umano na nadeklara ito ng persona non grata sa Calbayog City. Oh, ayan, pag-usapan natin 'yan mamaya. Pangalawa nating pag-usapan ay Kalye survey, no? Maraming galit kay Bongbong Marcos sa mga ginagawang kalye survey ngayon, no? Galit na galit sila kay BBM dito dahil kay sa ginawa nila kay Tatay Digong. Okay, mamaya ipapakita ko itong video na ito na isang supporters dati ni Bongbong Marcos na galit na sa kanya. At ito, panghuli natin pag-usapan ay hindi si BBM ang may utos sa illegal na pagka-aresto dito kay Tatay Digong. Okay? Baka there is more, no, sa mga iniisip ninyo, no. Sa illegal na pagka-aresto kay Tatay Digong, lagi ko na itong sinasabi sa aking vlog, na ako po ay hindi naniniwala na si Bongbong Marcos ang may kagagawan doon sa pag-illegal na pag-aresto. Siyempre, si Bongbong Marcos ang may utos sa kanila Torre, nila Marvel, pero may mas malaki pang nasa likod kay Bongbong Marcos. Sa analysis ko yan, na merong gustong maging presidente. Si Bongbong Marcos ang nasisira dito, di ba? Mamaya natin yan, i-explain natin yan. Okay, kasi po meron pong vlogger na pareha kami ng analysis. At sa most of the DDS vloggers, sasabihin na si BBM yan ang may kagagawan, ganon, ganyan, di ba? Pero mamaya, i-explain ko ito mamaya, okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Okay, so, eto. Unahin muna natin itong issue kay Torre, Kasi nag-trending ito ngayon sa social media, Ito po ay shinare ni Ma'am Joey, no? Yung vlogger na ininbita nila sa House of Representatives, diba? Remember Ma'am Joey, kaibigan natin to Torre has history in Calbayog City. Ngayon ko pa lang nalaman, no, na he was declared persona non grata for engaging in partisan politics in the city. Ayan, lagi kong sinasabi na dapat ang mga pulis, no, hindi na mangingialam sa mga sa politika, di ba? Kasi po pulis kayo dapat magserbisyo kayo sa taong bayan. Huwag kayong mangingialam sa mga mayor o kung ano-anong mga away dyan sa politika. Wala kang kakampihan. Okay? Ang hirap sa atin, depende na yan. Kasi alam naman natin, hindi ibig sabihin na si Torre ang kasi meron kasing mga pulis talaga, hindi si Torre meron talaga mga pulis na pera-pera lang talaga ang usapan. No? Kakampihan ng mga politiko kasi may pera. Hindi lang ako dito kay Torre, hindi naman tayo dapat mag-judge sa kanya. Alamin natin kung ano ang reason bakit na persona non grata siya dito sa Calbayog City. Okay? I-zoom natin ito. Para malalaman natin. Ngayon ko lang ito nalaman. Ito, Calbayog City Council declares Samar Police Provincial Director as persona non grata. Ayan. Klarong-klaro yan Sabi dito ng Calbayog City. Ayan, hindi lang masyadong makita itong itong in-screenshot na papel, no? Na nakalagay diyan, nakasulat diyan ang mga reason, no? Pero basahin natin itong in-encrypt na nila or
nirewrite nila, okay? Calbayog City for allegedly engaging in partisan political activity and for his failure to curb criminality in the city of Calbayog. Oh, di ba? So, Torre, kung totoo man ito, lagi ko nang sinasabi sa iyo na huwag kang makialam sa mga activity ng mga politicians. Okay? Kundi sana ang focus mo yung seguridad ng taong bayan. Oh, inaasahan ka ng taong bayan na maprotektahan, lesser crime rate, ano pa ba? Ha? Na kapag lumalakad sila sa gabi, ang taong bayan, safe sila dahil pinoprotektahan mo. Yun ang mandato mo bilang isang pulis. 'Di ba? Hindi bilang pulis na kumakampi ka sa mga sinuportahan mong politika. 'Di ba? Dasangguniang Panlungsod declared Samar Provincial Director Police Senior Superintendent Nicolas Torre III as persona non grata. Ayan. Hindi ka na makapunta dyan. Ha? Kasi kung ito lang yung aking analysis dyan, ha? Kung magaling ka na pulis, walang magrereklamo eh. Ganun lang yan kasimple. Kung ikaw na pagkapulis ay ginagawa mo lang yung tama, mamahalin ka ng taong bayan, mamahalin ka ng mga government officials dyan sa inyong lungsod, sa inyong probinsya. Diba? So, kitang-kita naman natin, ha? Sa video, kung ano yung pambabastos na ginagawa niya kay Tatay Digong, diba? Parang hindi former president yung kanyang kinausap. Hinuli, diba? Wala talaga. Kaya sabi ko ito, kung meron tayong mga ganitong kind of police, swerte ka lang, Torre, kasi po, kinakampihan ka ngayon ng Administrasyong Marcos. Pero ako po ay nalulungkot, no? Kung dadami po ang type of police na kagaya nitong si Torre. Oh. Kasi kung ikaw police ka, dapat neutral ka, no? Ang trabaho ng isang police ay mag-implement ng ano yung nasa batas. Kung alam mo yung mali yung batas, dapat ikaw rin self-aware ka rin kung ano yung mga tamang procedure, tamang pamamaraan, kung paano huhulihin ang isang tao. Kung may kasalanan man o wala. Ang style nito ni Torre, wala na, sarado ng isip nito. Kung ano yung utos ng nasa taas niya, wala na, bahala na yung batas. Lulusob at lulusob na siya. 'Di ba? Oh. So, ano ang reaction ko dito? Well, tama yung ginawa nyo, Calbayog City. Ikaw, Torre, deserve mo yan. Yun lang masasabi ko dyan. Okay, punta tayo sa next topic natin. Ito, Kalye Survey. Itong Kalye Survey na ito, na dating mga supporters ito ni Bongbong Marcos, ngayon, nagagalit na kay Bongbong Marcos. Ito panoorin natin. Ayon po ba kayo sa pag-aresto nila kay PRRD at pagdala sa ICC sa Netherlands? Hindi. Bakit po, ma'am? Kasi hindi naman makatarong yung ginawa nila kay Presidente Duterte. Okay. Dapat lang yung si BBM bumaba. Sa totoo lang, saludo ako sa iyo, ate, kasi alam mo. Mismo siya, alam niya na hindi makatarungan yung ginawa nila kay Tatay Digong. Buti pa si ate, alam niya, no? Kaya sa pwesto. Bakit po, ma'am? Bakit po? Hindi magandang ginagawa niya ngayon. So, ang panawagan niya na si Bongbong Marcos, umalis ka na sa pwesto mo o bumaba ka na sa pagiging presidente. Kasi raw, sabi niya, hindi na maganda ang mga pinanggagawa mo. Di ka ba nahihiya dyan, Bongbong Marcos? Ha? Mga taong bayan na ang nagsasabi niyan. Baka sabihin mo pictures na naman. Totoo lang. Binoto niyo ba si BBM? Behind sa nag-video, maraming sumisigaw. Diyan, sa palengke nakapalibot. Kami dito, Duterte kami. Naririnig pa sa microphone, no? Kapag makita ito ni Bongbong Marcos, talaga manlumo ka talaga dito, Bongbong Marcos. Binoto namin siya. Si Sara, binoto na rin. Oo, si Uniteam. Binoto namin siya, pero nagsisi ako na binoto ko si BBM. Tingnan nyo, nagsisi siya. Bakit nagsisi siya si ate? Dahil rin sa mga pinanggagawa mo, Bongbong Marcos. Yung mga, number one, explanation. Iba kasi yung mga sinasabi mo sa mga ginagawa mo. Yan ang pinakaunang dahilan. Kaya itong si ate, galit na rin. Sa totoo lang. Bakit po, ma'am? Kasi sa nangyayari ngayon, Opo. kidnapping ng mga bata. Ba't mas safe ba nung panahon ni Digong? Oo, takot ang mga tao. Isa rin yan. Tumataas na krimen sa bansang Pilipinas. Ayaw man na aminin ng mga PNP natin o sa administrasyong ito, pero binabaliwala lang nila. Instead na maaalarma sila dito at gawa ng solusyon, nagde-deny pa, di ba? Yan ang isa sa mga kamalian ng administrasyong ito Takot ang mga tao sa ginawa ni Digong. Okay yun, approve kami doon. Kaya yung mga tao ngayon, wala na kinatakutan kasi wala na si Duterte. Tama.
Di ba? Yung mga jadik, yung mga abusado, yung mga hold-upper, mga kidnapper, wala, hindi natakot. Kasi alam nila na ang presidente natin, weak leader. Weak eh. Yung panahon ni Tatay Digong, tinatakot yan ni Tatay Digong eh, di ba? Sabihin mas delikado ngayon, ma'am. Mas delikado ngayon. Mas delikado raw, which is totoo naman. Sa tingin niyo. Oo. Kaya, Kaya kayo, Tore, yung mga PNP, ito sana yung mga priority ninyo. Protektahan nyo ang mamamayang Pilipino. Di ba? Hindi yung inuuna ninyo yung away politika. Kung magpapadeploy kayo ng pulis, ang sobrang dami. Basta si Pastor at si Duterte yung huhulihin. Pero itong mga kidnap, itong mga krimen na ito, ha? Very slight lang yung effort ninyo. Anong tawag nyo dyan? Ha? Di, sarili lang inyong iniisip. Di ba? Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman